Ang pinakamataas na Air Traffic Control, ATC, tower sa Pilipinas ay matatagpuan sa Clark International Airport. Ito ay isang 18 palapag na istruktura, na idinisenyo upang mapahusay ang kaligtasan at kahusayan ng trapiko ng hangin. Inaasahang makumplito ang tower at mapapatakbo sa second quarter ng 2025. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Philippines' tallest air traffic control, ATC, tower, na matatagpuan sa loob ng Clark Freeport Zone, ay nasa target para makumpleto sa second quarter ng taong ito, ayon sa pahayag ni Clark International Airport Corporation, CIAC, na si Jojit Alcazar. Ginawa ni Alcazar ang anunsyo kasunod ng isang pulong sa koponan ng pamamahala ng proyekto, na dumating mula sa ibang bansa para sa pagsasanay sa bagong naka-install na kagamitan sa ATC. Ang pagsasanay ay isinasagawa ng mga espesyalista mula sa mga tagagawa ng komunikasyon sa trapiko na nakabase sa Larvik, Norway, at Milan, Italia, na nakatuon sa pagpapatakbo ng komunikasyon sa trapiko, navigation, at mga surveillance system. Ang bagong tower ng ATC, na idinisenyo upang maging isang iconic landmark, stands 18 stories high, approximately 54 meters tall, at makikita ang mga manlalakbay na gumagamit ng Subic-Clark-Tarlac Expressway, SCTEX, o patungo sa Clark International Airport. Ang tower na ito ay magiging isang makabuluhang lubos na mapapahusay ang sistema ng kontrol sa trapiko ng hangin sa Clark International Airport, pagpapabuti ng kaligtasan habang inaasahan ang pagtaas ng dami ng paglalakbay sa hangin. Inaasahan din ng bagong ATC Tower na suportahan ang pag-unlad ng mga flagship project ng CIAC, kabilang ang isang National Food Hub, a World Convention and Event Center, and a Multimodal Mobility Hub. Ang proyekto ng Clark ATC ay iginawad sa MSV Construction and Supplies, na may pondo na ibinigay ng CIAC's parent company, ang Business Conversion and Development Authority, BCDA. Ang CIAC ay ang Land Development at Aviation Arm ng BCDA, na namamahala sa prime government land na nakapaligid sa Clark International Airport. Samantala, ang Lupon ng Pamumuhunan, BOI, ay nagbigay ng sertipikasyon ng Green Lane sa isang 12.4 bilyong pesos, pasilidad ng solar power sa Pampanga, na lalong lumalaki ang listahan ng mga nababagong energy na pakikipagsapalaran sa ilalim ng mabilis na programa ng gobyerno para sa mga madiskarteng pamumuhunan. Sinabi ng nangungunang ahensya ng promosyon ng pamumuhunan ng Department of Trade and Industry, DTI, na iginawad nito ang sertipikasyon sa mga proyekto ng solar power ng Taiwan Power Corporation noong January 22. Sa kasalukuyan, ang Taiwan Power ay may kabuuang kapasidad ng proyekto na halos 1 gigawatt peak capacity na itinampok ang pangako nito sa napapanatiling henerasyon ng power sa bansa. Ayon sa BOI, ang proyekto ay isang ground-mount solar power plant na sumasakop sa isang kabuoang lugar na 405.52 hektarya. Ang pasilidad ay na-target na magkaroon ng isang naka-install na kapasidad na 301.580 MW DC, 246.604 MW AC. Inaasahan din ng proyekto na makabuo ng hanggang sa 5,000 direkta at hindi direktang mga pagkakataon sa pagtatrabaho sa mga yugto ng konstruksyon, komisyon, operasyon, at pagpapanatili, sabi ng BOI. Ayon sa pinakahuling tali ng BOI, ang 4.55 trilyon pesos na halaga ng pamumuhunan ay nakalista sa ilalim ng scheme ng Green Lane ng gobyerno hanggang ngayon.
Samantala, ang Energy Development Corporation ng Lopez Group ay namumuhunan ng 25 bilyon pesos para mapanatili ang steam flow sa napakalaking geothermal project nito sa Valencia, Negros Oriental. Ayon sa dokumentong isinumite sa Department of Environment and Natural Resources, DENR, gagamitin ng EDC ang kabisera para mag-drill ng mga new well at magdagdag ng mga well pad sa Southern Negros Geothermal Project, SNGP, nito. Sasaklawin din ng pamumuhunan ang pagtatayo ng mga network ng kalsada, mga ruta ng pipeline at iba pang istruktura ng suporta, pati na rin ang pagsasama-sama ng mga umuusbong na teknolohiya. Mula sa pinahihintulutang kapasidad ng steam field na 282.5 megawatts, kasalukuyang tumatakbo ang SNGP sa humigit kumulang 241.8 megawatts sa pamamagitan ng umiiral nitong 74 na wells at 32 na mga pad ng wells. Binanggit ang simulation studies, sinabi ng EDC na ang mga geothermal well ay nakakaranas ng pagbaba ng presyon na maaaring humantong sa pagbaba ng mga daloy ng singaw, na maaaring makaapekto sa pagbuo ng kuryente. Dahil dito, isang average ng 2 hanggang 5 make-up at pamalit na mga wells ay dapat na drilled taon-taon upang matugunan ang forecasted and foreseen steam decline. Sa proyektong ito, nilalayo ng kumpanya na suportahan at i-maximize ang power generation ng geothermal power plant sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bagong lugar at pad upang suportahan ang pagdrilling ng mga wells. Upang gawing posible ang planong ito, ang EDC ay humihingi ng pag-aproba ng DENR para sa isang pag-amyenda sa sertipiko ng pagsunod sa kapaligiran nito na sumasaklaw sa SNGP. Kasama sa panukala ang pagbabago ng hangganan at hugis ng kasalukuyang development block ng proyekto at ang pagpapalawak ng lugar ng proyekto sa 400 ektarya mula sa 151.5 ektarya. Mula sa pinahihintulutang 282.5 megawatts na kapasidad ng steam field, ang SNGP ay tumatakbo sa 241.8 megawatts sa pamamagitan ng umiiral nitong 74 na wells at 32 well pads. Ang mga operating plant ay kasalukuyang may kabuuang maaasahang kapasidad na 221.8 megawatts. Lahat ng power generating unit ay gumagana sa kanilang naka-install na kapasidad maliban sa Nos Uji Geothermal Power Plant sa ilalim ng PGPP2, na nasa ilalim ng preservation mode due to steam availability constraints. Nilalayo ng EDC na patakbuhin ang planta ng kuryente ng Nos Uji sa pamamagitan ng pagdrilling ng mga karagdagang geothermal wells upang magbigay ng steam sa planta. Hinahangad nitong magdagdag ng 8 wells at 2 well pads sa kabuuan. Ang proyekto ay naka-schedule para sa pampublikong saklaw sa November 6. Ito ay isang maagang yugto sa proseso ng pagtatasa ng epekto sa kapaligiran kung saan ang mga tagapagtaguyod ay magbibigay ng pangkalahatang ideya ng mga iminungkahing proyekto at mang-alap ng mga isyu at alalahanin. Sa kasalukuyan, ang EDC ay may naka-install na kapasidad na 1,480.19 megawatts, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 20% ng kabuoang naka-install na renewable energy capacity ng bansa. Sa kabuuang renewable energy capacity, ang 1,189.34 megawatts ng EDC ay nagbibigay ng humigit kumulang 61% ng kabuuang naka-install na geothermal capacity ng bansa.